They're cooking it from their heart. They're serving it to people to taste the taste of Palestine. Palestinian cause is really talagang big word. If they say that there's a Palestinian food serving here in this bazaar, talagang mashallah, alhamdulillah, talagang they're really supporting them and they're really buying. Pero kasi it's solidarity, you're helping them. Talagang it's worth it naman to help them And inshallah, everyone can be more appreciative of what they're serving and selling for them to live naman here in the Philippines. Palestinians and the Filipino people have the same struggle, the same fight for self-determination. Kaya yan, bawat isa sa amin naghanap ng mahanap buhay kasi mahirap kasi nag-uumpisa kami sa wala, sa zero. Kaya yan, nag-umpisa din kami dyan sa online, una basar-bazar. Hindi naman kami pwedeng umasa na lang na may magbigay sa amin ng tulong kasi hindi naman habang buhay may tutulong sa'yo, di ba? Kailangan talaga mag-diskarte din tayo. It's okay to receive money from sponsors, donations, pero not all the time. Kasi pagsasawa din ng tao, di ba? Not all the time na meron dadating sa'yo na Kaya yun, nag-isip sila how to make money. So, they're good on doing food. They want to share Palestinian food. The goal is to they earn something from themselves. Yun talagang sila yung, sabi ko nga sa'yo, it should be halal business and halal money. Sefali, we opened this one in 2004, July 2004. Naisip na kayo, why not put up a restaurant? So, we decided to put up a Mediterranean cuisine, which is Palestinian. Kasi nga yung husband ko is a Palestinian, di ba? So, yun. So, I get the recipe from him and from his mother. Yan. Kasi nga, I'm a chef also. So, I execute all those recipes and menus. Yung in-law ko, he's sending me recipe, ganyan. Kahit hindi pa kami nakita she's really so sweet na sending me a recipe that she was doing in her kitchen. Yeah, I know everything. I have a lot ganyan that I can try. And I will let everyone taste that one. Mas pa rin si Palestine, mas okay pa rin siya kasi simple, but flavorful yung niya. So, ganun yung yung mga Palestinian. Kasi nga, from where you are, di ba? Kuwari, Filipino food, may bisita ka dito, anong ihanda mo, di ba? Filipino food, adobo, ganyan, sinigang, blah, blah, blah. So, ganun din sila, mga Palestinians. Kasi naman, talagang maganda sa palate natin yung yung Mediterranean food. Maanghang siya, pero mild yung niya, yung spices niya. Halal food and serving halal food is really minimal here in Manila, in Quezon City itself. Talagang nahihirapan yung Muslim community. So me, I'm proud that our price is halal, our food is halal, and the price is really budget friendly na talagang mabubusog ka on the amount how we are serving it. Yun, that's the thing that I can do for my community. And sa akin kasi before, gusto ko to is like a hidden gem for everyone lang na walang nasa amin lang to, walang na konti lang makakaalam. Kaya lang, hindi kasi because I'm really vocal about advocating for Palestine. So talagang naging siya na. So talagang na siya sa social media. With the presence of Gazan brothers and sisters, we were introduced to tuloy masarap yung Palestinian foods, cuisine. So, yun, we were also happy. They began to introduce to us pinatikim sa atin. Of course, we have to pay because that's our share of assisting them para mabuhay sila. So, yung Little Gazan, hopefully magpapatuloy ito. My husband his roots is from Gaza, but he's born and raised already in UAE. Both of his parents are from Gaza City. He's in Uganda actually, he's in Africa. He haven't been here in the Philippines yet because of visa issues. Nandun siya ngayon until now. So, he's having business siguro doon. We haven't talked for a while. Message lang, ganyan. Kasi busy din ako dun sa bagong business. So, magkaiba kami ng oras. Like a 5-hour difference yung namin. So, talagang, yun, LDR. He visited Gaza before. Through tunnel, ganyan. Kasi yun yung first visit niya. Kasi hindi nga sila pwedeng hindi sila po pwedeng bumalik sa Gaza. So, they come up,
he visited with his dad daw na ano, he go through the tunnel. They call themselves, ano na talaga, stateless citizen. Kasi if stateless, wala kang country talaga na you can go back. So sila yung mga, kasi yung parents niya, they left 70s. Nagkaroon ng rule si Israel na if these people, families who left Palestine, they cannot go back and they will be imprisoned immediately. Kaya yung mga ano na yan, makikita niyo lahat ng Palestinians na nasa iba-ibang part ng world, mga stateless yan. Sila yung mga before Nakba, 1948, mga umalis na sila dyan ng ano, kasi hindi na sila nakabalik. Ang Gaza kasi sobra yung utak nila. Parang, this is not my country, in Uganda. Sa Uganda siya, di ba? This is not my country. Ayaw niya kumuha ng permanent residency, ayaw niya kumuha ng working visa. So, he just want to use yung visa, tourist visa. Kasi, for him kasi, aalis naman ako this is not my country. So, yun ang hinahanap dito sa Pilipinas, so he can get visa. He needs to provide permanent residency or working visa. Ayaw niya. So it's not on me because I did my best na. Inshallah, we'll see each other. Baka ako na lang bibisita sa kanya. Yung mga refugees natin came from Gaza. They have IDs. They left Gaza, di ba? They can go back anytime because they have card. They're registered. Pero kasi yung mga katus sinabi ko nga sa inyo, stateless person like my husband and other Palestinians, they don't have a ID card. 2015, that's 10 years ago, nang ma-form ang PPFA, no? It was founded in UP. That was a period na grabe yung continuing occupation ng Israel sa Palestine. Mass organizations like Bayan, League of Filipino Students, Gabriela, church-related organizations, decided that we need to form a solidarity group, an organization that will help be an instrument for fostering solidarity with the Palestinian people. We see that the struggle of the Palestinians is also the struggle of the Filipino people. Yung karanasan nila ng colonialism, naranasan din nasa history din ng Pilipinas. Lalo na yung Muslim communities, so yung dispossession of lands, naranasan niya ng mga Filipinos. That is why we are doing this because we have the same fight, we have the same struggle. Although as early as 1980s, meron na ring parang friendship association. So merong strong move even at the time na mag-unite in support of Palestinians in their struggle against the occupation of Israel. 2015, we formalized the organization. 2023, nag-expand, lumawak, influence, and voice ng PPFA because that was the time when yung pumutok yung tinatawag nating genocidal war sa Gaza noong October 7, 2023. Mga 6:30 ng umaga, bigla na lang racket, sunod-sunod na parang umuulan, na walang stop. Sunod-sunod. Sabi ko, nung nangyari, talaga nung time na yon, talagang kahit saan ka pupunta, meron talagang bomba. Binanatan talaga nila, talagang, kumbaga, parang feeling ko, Judgment Day nung araw na yun Talagang grabe. Sabi ko parang katapusan na ng mundo. Sunod-sunod ng siguro half hour ganun, sunod-sunod yung racket. Sunod. Yun ang araw na yun, tinumawag din yung embassy na sabi, bukas na yung border, punta na kayo lahat doon sa may border. So, nandun kami lahat. Pagpunta ko doon, andun nga yung mga kasamahan ko, yung ibang mga foreigner, naghihintay na buksan yung border. Kasi yun sabi, buksan Mariusip na, hintay kami ng hintay hanggang gabi, hanggang binubomba na yung sa paligid namin, hindi pa nag-open ang border. Yun pala, hindi talaga inopen.
itong war na last na war na ito, October 7, 2023, nag-umpisa. Ang akala namin ay titigil din siya ng katulad ng war na nangyayari before, pero hindi matagal na, more than 1 month na, hindi pa rin tumitigil. Naramdaman na rin namin na sobra ng lumalala na hospital, universities, mga schools, mga bahay, lahat na nasisira na, binubomba na nila yung mga kapitbahay namin, mga bahay namin, mga wala na, nagbabasagan na ng mga windows, lahat na ng Kaya natakot na rin kami. And Philippines began to repatriate Filipino Gazan families, and PPFA was the organization that helped facilitate yung pagpasok ng mga Palestinians at pag-integrate nila sa Philippine society. Kung ako talaga, pipiliin kong bumalik. Kasi, katulad nga, hindi ko naman sinayang ko dahil bansa ko to, no? Maganda naman ang Pilipinas, bansa ko to. Pero kung ako talaga ang tatanungin, babalik ako. Kasi andun ang kabuhayan namin. 27 years na ako na nakapag-asawa ng Palestinian. Pero, nung first, nandun kami sa Middle East, doon ko pinanganak yung 2 kong anak. After that, nung wala na ang trabaho ang mister ko sa Middle East, nauwi na kami ng Gaza 2012. So, yun, doon na kami tumira kasi taga Gaza yung mister ko. Yung kabuhayan namin, hindi naman kami nahihirapan, katamtaman. At yung sa tindahan ko, mini market, nagkakasya naman sa aming pamilya. So, yun nga lang yun. Nung nagkaroon na nga ng war, yun, nauwi na kami ng Pilipinas. Eh, yun namang sabi nila, uuwi daw kami kasi bahala ng government sa amin. Siyempre, kami rin, umasa rin kami gawa ng, ayaw nga po namin sana umuwi dahil siyempre marami din kami at iniisip namin yung mga siyempre, pamasahin namin o yung mga gastusin namin kasi hindi naman basta-basta lang kami uuwi. So, sabi nila, sige lang umuwi kayo. Kaya, napilitan na umuwi na rin kami. Pero, hindi ko rin sinasabi na ang government hindi sila nakatulong sa amin. Malaking tulong din rin sa amin dahil gawa ng binauwi kami at saka may naitulong din sila sa amin. Pero ngayon, sana maaari. Una talagang grabe nung dumating sila yung trauma. Merong iba nga na makarinig lang ng ugong ng eroplano. Nagtatago. Akala yung trauma sa Gaza. Kasi nung umuwi sila rito, parang binigyan lang sila ng DFA ng something like 50,000 tapos bahala na kayo. Around 40 families yan eh. So kami yung talagang nag-facilitate. Kami makakuha sila ng bahay. Then we connected them with some of our Philippine government offices like DFA, DSWD, Health. So ayan, ngayon, kanya-kanya na sila. Nung pagdating namin galing pagbaba ng airport, para kaming artista, sinalubong kami ng daming mga press, mga kung ano-anong, mga galing government, yung mga DSWD, mga DOH, mga ganun. Anong mga ahensya na yun? Mga press, mga interview dito, interview doon. Silang sumalubong sa amin sa airport. And we continue to communicate with them, kinukumusta namin. Pag may mga rallies, ini-invite namin, sumasama sila, at patuloy na nakasama namin sila sa gatherings, solidarity gatherings for Palestine. Ang livelihood ang talagang problema nila. Dating pa lang nila, sabi lang, matapos lang yung gera, aalis na kami. Pero 2 taon na. Nagka-idea ako gawa ka ng sambusa, tapos pinapabenta ko sa kanya. Parang ganun na rin nag-start. Hanggang medyo everyday na gumagawa na rin ako. Ano yun siya? Yung sambusa na uncooked siya. Bali, pinabibinta ko yon per piece. Yan ang kinabubuhay ko.
Pero kung tutuusin, kulang pa talaga. So, meron yung mga that time na marami kaming bazaar, may mga maraming dumadating na donation na ano. It's really disheartening for our government na dapat they're supporting these Palestinians, sana all out support na. So kasi how can they work? And these peoples are really professionals. Talagang PhD doctors teaching in big university, mga workers from UN, yung mga engineers, mga ganyan, nurse. Pero how can they work? They cannot work here because they don't have visa to work. Kaka-integrate naman sila sa society natin. Kahit na medyo mahirap. Siyempre, yung mga bata nag-aaral din, they have to learn Tagalog, to speak Tagalog. Livelihood nila yung main concern nila yan. Pero possible talaga. They want all to return back to Gaza. Maganda yung kabuhayan namin doon kasi bumibili man kami pero hindi katulad dito sa Pilipinas na lahat pinibili. Kaya kailangan din namin na maghanap buhay ng gusto, katulad nung ngayon ang hanap buhay namin ngayon ito, nagluluto ng Arab food para lang makaipon kami ng monthly ng pang-upa namin sa bahay. Nakapagtrabaho din ako doon sa isang kindergarten, nakakilala ng mga tao, mga kaibigan. Unti-unting naalaman ko na rin yung salita nilang Arabic, yung lahat, yung pagluluto, lahat, buhay, lahat na. Parang isa na rin ako sa kanila. Ang nagustuhan ko doon kasi simple-simple ang buhay. Wala kang iniisip na yung mahal ng bilihin, hindi ko kayang bilhin. Lahat doon. Kung doon parang lahat kayo pantay, walang mahirap, walang mayaman. We are actually with the Palestinians in their aspiration na makabalik sila sa Gaza. Hopefully, talagang makabalik sila dahil kung nahihirapan tayo sa buhay dito sa Pilipinas, mas nahihirapan sila. Na-imagine ko yung sarili ko nandun sa kwarto ko, dun sa balcony ko, dun sa kusina ko, nagluluto. Na ginagawa ko yung dati kong ginagawa. Andun pa rin yun. Minsan, naiiyak pa nga ako eh. Hindi talaga yun mawala. Kasi sa tagal ba ng panahon na nakatira ko dito. Lalo na ngayon dahil hindi ko kasama asawa ko. Kasi, syempre, kasama ko siya doon. Tapos, bigla na lang, wala siya dito. Mahirap. Hindi ko nga alam paano siya makapunta dito. Kasi, nag-a-apply kami ng visa sa kanya. Okay naman ng embassy. Sabi nila papuntahin sa may malapit na embassy para i-present yung mga document niya na original. Ang problema kasi doon siya sa West Bank, hindi pa siya nabibigyan ng permit ng galing Jordan. Kailan kasi ng permit galing Jordan para makapasok siya doon sa may Jordan. Ang problema kasi dahil taga Gaza siya, ang kasi pag West Bank, dalawa kasing nila yan eh, parang ID nila. Pag West Bank ka, yung ID mo, ID West Bank. Pag Gaza, ang ID mo Gaza. So may discrimination. Parang magkaiba kayo. Kahit na sinira man nila lahat na masakit sa aming kalooban, yung aming mga bahay, or man, walang natira, babalik ako. Once na tumigil, kinabukasan, babalik ako. Kasi doon sila lumaki at doon ang kabuhayan namin. At masaya sila doon. At mga relatives nila nandoon lahat. Kaya nga sabi niya, kahit na mag-umpisa tayo, kahit na magtira lang ako sa ilalim ng puno ng kahoy, at least sarili kong lupa. على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم